5 taon pa lamang matapos ang mundo ay maapektuhan ng pandemya ng COVID-19, isa na namang mapaminsalang outbreak ang nagpapakita ng malawakang epekto. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang kinakaharap ng China ang isang outbreak ng Human Metapneumovirus o HMPV. Habang nag-uumapaw ang social media sa mga nakababahalang ulat ng mga ospital na punong-puno at tumataas na bilang ng mga nakikitil, nananatili ang kawalang katiyakan tungkol sa lawak ng krisis. Ano nga ba ang nangyayari? Totoo bang mapanganib ang HMPV? Alamin natin ang mga detalye upang mahiwalay ang katotohanan sa takot sa isang masusing talakayan ngayong araw. Kung babalikan natin, naalala natin ang paglaganap ng COVID-19 na nagsimula sa Wuhan. Sa kasalukuyan, muling bumabalik ang mga impeksyong viral sa China, partikular na ang pagtaas ng mga kaso ng virus na maaaring bago sa pandinig ng marami. Pero ano nga ba ang HMPV at bakit ito nakapagdudulot ng labis na pangamba? Ang HMPV ay isang RNA virus na kabilang sa Metapneumovirus genus sa loob ng Pneumoviridae family. Unang natuklasan ito ng mga Dutch researcher noong 2001 habang pinag-aaralan ang mga sample mula sa mga batang may respiratory infections. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang virus na ito ay umiikot na ng higit sa 6 na dekada at ngayon ay kinikilala bilang isang karaniwang respiratory pathogen sa buong mundo. Ang mga sintomas ng HMPV ay kahawig ng karaniwang sipon at COVID-19, kabilang ang ubo, lagnat, at iba pang sintomas na parang trangkaso. Sa ilang kaso, maaari itong magdulot ng mas malalang problema sa paghinga, lalo na sa mga mahihinang populasyon. Ngayon kung tatanungin mo naman kung paano ba kumakalat ang HMPV ay pangunahing na ipapasa sa pamamagitan ng mga respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa mga taong may impeksyon o sa mga kontaminadong lugar. Ayon sa website ng Chinese CDC, ang panahon ng impeksyon para sa HMPV ay 3 hanggang 5 araw. Sa kasamaang palad, ang immune response ng katawan laban sa HMPV ay hindi sapat upang maiwasan ang reinfection. Habang maaaring madetect ang HMPV sa buong taon, mas laganap ito sa panahon ng taglamig at tagsibol. Kung tatanungin mo naman kung paano ito maiiwasan, narito ang ilang mga paraan upang maprotektahan ang sarili laban sa impeksyon. Maghugas ng kamay gamit ang sabon tuwing darating sa bahay. Iwasang hawakan ng mata, ilong, o bibig nang hindi naghuhugas ng kamay. Panatilihin ang distansya mula sa mga taong may sakit. Takpan ang bibig at ilong habang bumabahing o umuubo. Huwag magbahagi ng mga kagamitan tulad ng baso at kubyertos sa mga taong may sakit. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Ayon sa mga ulat mula sa social media at China, pinupuno ng mga pasyente, karamihan ay mga bata, ang mga ospital. Marami sa kanila ay may pneumonia na nagdudulot ng pagkukumpara sa mga unang araw ng pandemya ng COVID-19. Ang mga Chinese health authorities ay mataas ang alerto, aktibong minomonitor ang sitwasyon, at nagpapatupad ng surveillance system upang subaybayan ang mga kaso ng hindi kilalang pneumonia. Ang mga bata at matatanda ang pinaka-vulnerable sa HMPV. Maraming ospital ang nag-uulat ng pagtaas ng mga kaso ng pneumonia, kabilang ang ilang malalalang kaso na kahawig ng white lung na nakita noong pandemya ng COVID-19 pandemic. Bagamat matagal nang umiikot ang HMPV sa buong mundo, ang kasalukuyang pagdami ng mga kaso sa China ay nagdudulot ng pangamba. Sa pagtigil ng mga lockdown at pagbabalik ng normal na pakikisalamuha, nagdudulot ito ng tinatawag na catch-up effect, kung saan mas maraming tao ang nagkakaroon ng respiratory diseases dahil sa kawalan ng exposure sa mga virus nitong nakaraang mga taon. Isang mahalagang aspeto ng HMPV ay ang kawalan ng bakuna laban dito. Sa kabila ng pagiging kahawig nito sa karaniwang sipon, ang kawalan ng bakuna ay nag-iiwan sa mga mahihinang populasyon na walang proteksyon laban sa virus. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, mahalagang manatiling may kaalaman. Inirerekomenda ng mga eksperto ang tamang kalinisan, pagsusuot ng mask, at pag-iwas sa matataong lugar, lalo na sa mga panahon ng taglamig at tagsibol. Manatiling ligtas, manatiling may alam, at tandaan ang laban sa mga respiratory virus ay responsibilidad nating lahat.